Pag-usapan naman natin, Glenn Chong, naghamon mga kababayan ko. Pero ang gusto ni Glenn Chong nakapalit ay si PBBM ang premyo. Ay, Diyos mio Marimar, nabakla na ata itong si Glenn Chong mga kago. Akalain mo yon na gustong hamunin si congressman o congresswoman Janet Garin ng ano po ng debate mga kababayan, 'di ba? Naghahamon ng debate pero si PBBM po ang gustong premyo. Bakit mo nasabi kagaw? Ito po yung post ni Glenn Chong mga kababayan. Salamat po sa nag-send nito ha. Ito kasi ay pinag-usapan din sa Congress mga kababayan ko. Sabi ni sabi ni Glenn Chong dahil nga po kay Representative Garin, Pimentel, Barbers at Goles, 'di ba sinabi nila, hindi po talaga kaaya-aya, hindi maganda sa isang dating mangbabatas at hindi kaayon-ayon sa isang abogado na magsalita ng mga bagay na hindi maganda, 'di ba? Yan po ay kalapastanganan sa kababaihan, kalapastanganan sa iyong trabaho at kalapastanganan doon po sa mga nasa pwesto. Walang paggalang mga kababayan, kulang sa GMRC. Etong si Glenn Chong. Nagkaganon lamang naman si Glenn Chong dahil alam nyo na, dahil ito ay hindi na pagbigyan. Ngumangaw-ngaw after 1 year. Akala kasi niya makakaupo siya doon sa upuan ni Garcia, doon sa Comelec mga kababayan, na lagi niya pong iniiyak na siya po ay may appoint bilang chairman ng Comelec. Subalit natapwat, alam ng ating Pangulo, alam ng First Lady kung ano ang ugali ng mga taong ito na pagdating ng panahon ay talagang sila ang sisira ng ating gobyerno. Kung hindi nakaupo, nagsalita bigla. Aba, pero mo kung may credibility ka bang inayupak ka, abogado ka, di ba? Kung sinasabi mo ng daya, bakit hindi ka lumabas sa korte? Hindi ka pumunta doon? Hindi mo ipresenta kung ano yung mga tinatawag mong ebidensya kung yan ay totoo? At bakit 1 taon bago ka nagsalita? Nakakapagtaka na, mga kababayan ko. Doon pa lang nakita na natin nang wala talagang kredibilidad itong si Glenn Chong. Ngayon, gusto niya pong makipagdebate kaya Janet Garin. Ito ang kondisyones, parang si Kibuloy. Kung si Kibuloy may 17 na kondisyones para siya ay umattend sa Senado na ngayon mga kababayan ay syempre may warrant of arrest na siya both Congress and Senate. Ito naman si Glenn Chong meron lamang 4 na kondisyon. Aba, medyo maliit. Pero tingnan nyo mga kababayan, ang unang inihingi ni Glenn Chong ay ito. Hihingi ako ng patawad kina Lisa at BBM. Bakit ba mga kababayan? Bakit ba hihingi ng patawad? Kasi sinabi ng mga kongresista, 'di ba? Pinayo sa kanya na humingi siya ng tawad kasi hindi maganda yung kanyang pinagagawa. Kaysa umabot pa doon sa mga bagay na hindi niya gugustuhin. Ano ba 'yon? Yung madisbar, 'di ba? Alam natin 'yan. Yung kanyang mga pinagsasabi, talagang taliwas po sa kanilang tinatawag na kung may code of ethics sila o kaya yung CPR na tinatawag nila mga kababayan or code of conducts, yan po ay taliwas na taliwas. 'Di ba? At ito, number 2, luluhod ako sa harap ni Lisa at PBBM. Iparada nila ako sa buong Metro Manila o bansa upang hiyain. Isosurrender ko ang lisensya ko bilang abogado. Pero, mga kababayan, pag nanalo daw siya, si PBBM mag-resign na at ipalit si BP Sara. Mga kababayan, 'di ba? Kala ko ba nandaya si PBBM nung eleksyon? Nandaya itong si Lisa Marcos. So sa makadawid, mga kababayan ko, dahil unit team si BP Sara at si PBBM, hindi dapat hindi si Sara ang umupo. 'Di ba?
Make sense, mga kababayan? Ito ay ano lang sitwasyon lang. Hindi ko sinasabi na totoo. Ang sinasabi ko po dito, yung logic nitong si Glenn Chong. Bakit si Sara ang iuupo mo? Dahil yung rule of succession? Hindi po, mga kababayan. 'Di ba? Hindi 'yon. Kasi kung sinabi mong nandaya na patunayan mo, malamang sa malamang tandem yan si BBM at si Sara. So pareha silang hindi nanalo. Kasi tingnan mo, magkalapit yung kanilang boto. 'Di ba? Kung dinandaya talaga, kung totoo na sinasabi mo, di dapat si Lenny ang nanalo. Tama po ba, mga kababayan ko? So hindi dapat si Sara ang umupo. Pero bakit si Sara ang naisip mo na umupo? So ibig sabihin, mga kababayan, eto lang 'yan. 'Di ba? Una, hindi naman papayag si PBBM na siya ang maging premyo, na si Sara ang uupo, 'di ba? Papayag din ba si Janet Garin at ang iba pang mga kongresista na magkaroon sila ng debate? Magkaroon sila ng hearing, mga kababayan? Tapos si PBBM ang kanilang magiging premyo, aalis, magre-resign? Siyempre hindi yan papayag, mga yan. Unang-una, they are idolizing PBBM. In what manner? Nakikita po nila, itong taong ito, itong mamang to, napakasipag. Itong mamang to, walang ginagawang mali. Lahat ang ginagawa ay pagtulong sa mga mayang Pilipino, pagtulong sa bayan natin, pagtulong sa bansang Pilipinas. Shoutout po kaya is it Ivy Fun? At Mami Mighty Baisa, shoutout. Mga member ng Kojic, kalad ka rin daw nila sa FL ang babastos. Kaya nga, 'di ba? Yung pinakita ni JDB mga kababayan na mga Palmolive girls, 'di ba? Ay mga 'yan, sabi ni Dada, sabi ng iba, mababait daw ang member ni Kibuloy. Kung ano daw ang pinapakita ng kanilang member, malamang sa malamang daw, ganun din daw ang pinapakita ng kanilang executive pastor. Pero mayroon bang mga ganong mga kababayan, tama rin naman sila. Bakit kanyo? Kasi 'di ba si pastor ang sabi niya dun sa mga babae, mga ampas lupa kayo! Mga pokpok kayo! Mga mahihirap kayo! O, 'di ba? Tama nga yung sinabi ni Dada na kung ano ang sinasabi ng kanilang pastor, yun din ang sinasabi ng kanilang member. Tama, 'di ba? Yung lumalabas sa bibig na yun, sinabihan si Felisa butod. Parang parehas sila ni Glenn Chong, mga kababayan. Pagkaharap lang kita dito, sasampaling kita. Back and forth. Akala mo naman, kaya. Akala mo naman, putik na yan. Ang late-late mong tao Kung si Felisa, walang kasama, baka masampal mo. Pero, alam mong kasama niya mga PSG. Alam mong hindi mo magagawa niyan dahil unang-una, abogado ka rin. Pag sinampal mo si Felisa, mga kababayan, makakasuhan ka, matatanggalan ka ng lisensya, automatic yan. Sigurado madidisbar kang loko-loko ka. Unless hindi ka natatakot sapagkat wala namang kwenta yung pagiging abogado mo. 'Di ba? Nakanantiputik ng mga to. Gusto talaga nilang maupo si Sara agad-agad. Biruin mo. Gumagawa ng... alam ni Glenn Chong na hindi papayag ang mga congressman. Kaya nanghingi siya ng ganitong kondisyones, mga kababayan. Diba? Kasi takot po siyang humarap. Hindi naman lalaban talaga ng debate to, hindi to lalaban ng hearing. Diba? O subukan mong alisin itong kanyang kompermiso na si PBBM ay magre-resign. Lalaban ba yan? Hindi yan lalaban. Kasi ito yung panakot niya, yung area na to para hindi matuloy yung debate, para hindi matuloy yung public hearing na yan na sinasabi niya. Akala ko ba, mga kababayan, ito na naman, pumapasok na naman tayo. When you say public hearing, ano yan? Siyempre, Senado, Congress na naman yan. Bakit pag Kibuloy issue? Pag Kibuloy issue, diretso ka agad sa korte. Huwag nang daanin sa public hearing, huwag nang daanin sa in aid of legislation, huwag nang daanin sa investigation. Bakit ganun? Mga kababayan, at kay Labantag, 'di ba? Wala daw due process.
Sino pa ba yung si Tebes, walang due process. Ganyan yung kanilang mga sinasabi. Kay Duterte, mga kababayan, gumagana daw ang batas. Kaya wag daw papasukin ang ICC. Kita nyo, nagkukontra-kontra ang kanilang mga sinasabi, mga hinayupak. At talagang very selective sa kanilang mga mga sinasabi. Mapahing tubig. Sabi tuloy ni Sir Wilfredo Lazar, mga obob. At wala silang konkreto na hamon at hamon sana na may katuturan. At si Mami Peng, nandito, dinalaw tayo. Salamat sa pagdalaw, Mami Peng. Magandang gabi sa'yo, mga kababayan. Butod sa waray, bilasa sa Tagalog. Nako, bakit naman sabihing bilasa itong si FL Lisa, mga kagaw? 'Di ba? Pag sinabi mong bilasa, yan yung mga mabababa ang lipad. Eh sino ba ang bilasa? Eh di yung nagpapakana, 'di ba? Yung nagpapa-ana-ana dito kay Kibuloy. 'Di ba? Yung pumapayag lang na ana-anain sila ni Kibuloy, yung mga nagna-night duty, yun ang sasabihin nating mga bilasa. Eh bakit? Si Epelisa ba nagpapaana-ana kay Kibuloy? Hindi naman ah. So sino yung mga nagpapaana? O pag nagpaana, sila yung bilasa. Binabalikan lang sila ng mga salita nila eh. Si Mami Peng na lang daw kasuntukan ni Glenn Chong, mga kababayan. Nako, kakayanin. Baka yung late na yan ni Glenn Chong, kay Mami Peng lang yan, mga kababayan. Sa totoo lang, ha? Shoutout kay Kaloyal Alex Andrade at Anselma Candaroma. Good evening, Sir Go, Philippines. Grabe talaga, Mami Peng, no? Akyat ka kaya, Mami Peng? Akyat ka para may maganda tayong sendan kita ng link. Sandali lang, mga kababayan, at sendan ko ng link si Mami Peng. Mhm. Pakyatin natin si Mami Peng.